Sa simula ng kwento, ipinakita ang isang maliit na baryo sa South Africa kung saan ang mga taga roon ay nagsasaka sa tuyot at mabatong lupa. Biglang, isang lalaki ang inatake sa puso ng malubha at agad na namatay sa mismong lugar. Ang kapatid ng lalaking iyon, na isa ring magsasaka, ay naroon din. Labis siyang nalungkot sa biglaang pagkamatay ng kanyang kapatid at nagtataka kung paano ito nangyari. Pagkatapos noon, abala ang lahat ng tao sa baryo sa pagtupad ng mga ritual na ginagawa tuwing may namamatay sa kanilang lugar. Pagkatapos ng libing, malungkot na umuwi ang magsasaka sa kanilang bahay, kung saan nakatira ang kanyang asawa, anak na babae, at anak na lalaki. Ang pangalan ng anak niyang lalaki ay si William, isang napakatalino at likas na henyo. Mahilig si William sa pagkukumpuni ng mga radyo, kaya madalas siyang abala sa pagkukumpuni ng mga ito para sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Isang araw, habang nasa paaralan si William, pinapila ng punong guro ang lahat ng estudyante, kasama siya, at sinabi na kung sino man sa kanila ang hindi makakabayad ng matrikula sa mga susunod na araw ay mapapalaya sa eskwelahan. Sa katunayan, hirap sa pera ang kanyang ama kaya matagal nang hindi nakakapagbayad ng bayarin si William. Ang guro niya na may gusto sa kapatid niyang babae ay nagpaalala kay William na kailangang magbayad agad ng matrikula, kung hindi ay mapapatalsik siya. Ngunit alam ni William na wala talagang pera ang kanyang ama. Gayunman, gustong-gusto pa rin niyang mag-aral dahil iyon ang hilig niya. Samantalang ang kanyang ina naman ay gusto siyang tulungan ng ama sa bukid. Isang gabi habang nag-aaral si William, dumidilim na at pumunta siya sa kanyang ina upang humingi ng langis para sa lampara sa kanyang silid. Ngunit tumanggi ang ina niya at sinabing hindi siya pwedeng bigyan dahil kailangang itabi ang langis para sa mga gawaing bahay. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, pumunta si William sa tambakan. Doon ay maraming gamit na may kinalaman sa kuryente at mga bakal. Nakakita siya ng isang lumang lampara at isang baterya. Naisip ni William na baka magamit niya ito upang makagawa ng ilaw para makapagbasa siya tuwing gabi. Kinabukasan naman, may dumating na mga hindi kilalang tao sa baryo. Sinabi nila sa mga taga roon na bibigyan nila ang mga ito ng malaking halaga ng pera, ngunit kapalit noon ay puputulan nila ang mga puno sa kanilang mga bukirin. Tumanggi ang pinuno ng baryo at sinabing ang mga punong iyon ang nagpoprotekta sa kanilang mga bukid laban sa baha at agos ng tubig. Kapag pinutol nila ang mga ito, babahain daw ang kanilang lupain. Sumang-ayon din si ama ni William sa sinabi ng pinuno, ngunit ang ibang mga magsasaka ay pumirma sa kasunduan dahil sa matinding kahirapan sa baryo at pangangailangan nila ng pera. Di nagtagal, nagsimula na ang pagputol ng mga puno sa mga bukirin. Kinagabihan, sinabi ni William sa kanyang ama na kailangan niya ng pera para sa bayad sa paaralan. Ngunit malungkot na sagot ng kanyang ama, "Anak, wala pa akong pera ngayon. Hindi ko pa kayang bayaran ang matrikula mo. Kailangan mong maghintay hanggang sa anihan. Doon pa lang ako magkakaroon ng pera para may pambayad." Labis na nalungkot si William sa narinig mula sa kanyang ama. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan kasama ang kaibigan niya, napansin niya ang bisikleta ng kanyang guro na nakaparada roon. Doon niya nakita na may nakakabit na ilaw sa bisikletang iyon, kailangan ni William ng mga baterya para sa ilaw na iyon. Ngunit napansin niyang wala naman talagang baterya sa ilaw na iyon. Sa halip, nakita niya na may nakakabit na ilaw sa bisikleta, at tuwing iikot ang gulong, umiilaw ito. Hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana. Pagbalik ni William sa paaralan, lahat ng mga estudyanteng hindi pa nakakabayad ng matrikula sa loob ng ilang buwan, kabilang siya, ay pinaalis ng punong guro. Labis na nalungkot si William sa narinig niya. Gusto pa rin niyang magpatuloy sa pag-aaral, ngunit wala siyang nakikitang paraan kung paano. Samantala, nagsimula na ang tag-ulan at bumuhos ng malakas ang ulan. Dahil dito, nalubog sa baha ang bukid ng kanyang ama at nasira ang lahat ng pananim. Nang makita ito, lubos na nabahala ang kanyang ama dahil kakaunti na lang ang natitirang pagkain nila. Kaya pumunta siya sa isang kaibigan at sinabing, "May kaunti pa akong perang natira. Gusto kong gamitin ito para mailigtas ang mga puno upang maprotektahan ko ang aking bukid sa tubig." Ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na darating na ang tagtuyot, at binanggit pa niya na binaha rin ang Kenya. Kaya pinayuhan niyang huwag munang gastusin ang pera, at tutulungan daw niya ito sa oras ng pangangailangan. Nang walang makuhang tulong ang ama ni William, umuwi siyang malungkot. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang tag-init at tuluyang natuyo ang lupa. Maging maruming tubig ay halos wala nang makitang matubagan. Dahil sa kakulangan ng tubig, natuyo at naging tigang ang kanilang mga bukirin. Muling ipinakita si William sa tambakan, kung saan nakakita siya ng 2 baterya. Ngunit luma na at sira na ang mga ito. Nais niyang ayusin ang mga bateryang iyon upang mapaandar ang isang pump na dati na niyang nakita roon,
nang sa gayon ay magkaroon ng tubig ang bukid ng kanyang ama kahit tag-init. Palihim siyang pumunta sa paaralan, at matapos ang klase ay nilapitan niya ang kanyang guro. Tinanong niya ito kung paano umiilaw ang ilaw sa bisikleta kahit walang baterya. Ipinaliwanag ng guro na iyon ay dahil sa electric dynamo. Ngunit wala si William ng sapat na pera para makabili ng ganoon. Kaya tinanong niya ang guro, pwede po ba akong gumawa ng sarili kong dynamo? Sumagot ang guro, oo, maraming libro sa library na maaari mong basahin para matutunan mo kung paano gumawa niyan. Ngunit dahil hindi siya nakabayad ng matrikula, bawal siyang pumasok sa library. Kaya sinabi niya sa guro, alam ko po ang isang sekreto ninyo, na dumarating kayo rito para makita ang ate ko. Kung gusto ninyong manatiling lihim iyon, tulungan niyo akong makapasok sa library. Napilitan ang guro na pumayag. Dinala niya si William sa librarian at pinayagan siyang pumasok. Habang nagbabasa si William sa library, nakakita siya ng maraming libro tungkol sa enerhiya na maaari niyang gamitin para makagawa ng electric dynamo. Labis siyang natuwa at nagkaroon ng pag-asa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pangulo sa kanilang baryo. Sinabi ng pinuno ng baryo sa pangulo na nangangailangan sila ng pera at inilahad ang mga suliraning nararanasan nila. Ngunit dinala ng mga tauhan ng pangulo ang pinuno sa likod at binugbog ito ng husto, dahil gusto lang nila ng boto mula sa mga tao at wala silang malasakit sa kalagayan ng mga taga-baryo. Doon napagtanto ng ama ni William na kailangan niyang kumilos ng sarili. Walang tutulong sa kanila. Lubha siyang nalungkot ngunit nagsimulang anihin ang kaunting natirang pananim, bagaman mas maliit na ang kita nila kaysa dati. Mayroon lamang silang rasyon na sapat para sa 2 buwan, at hindi nila alam kung saan kukuha ng pagkain pagkalipas nyon. Dahil sa sobrang kahirapan sa baryo, napilitan ng ama ni William na alisin ang mga yero sa bubong ng kanilang bahay at dalhin ito sa palengke upang ipagbili. Habang naroon siya, narinig sa radyo na malapit nang tumaas ng malaki ang presyo ng mga butil o pagkain, dahil kakaunti na lamang ang supply sa buong bansa. Maraming tao ang nabahala sa balitang iyon. Ngunit ang totoo, isa lamang itong tokana ng gobyerno dahil laganap ang korupsyon. Ginagamit ng mga tiwaling opisyal ang ganitong mga balita para kumita sa panlilinlang sa mga mamamayan. Dahil dito, sumama ang ama ni William sa mga taong nagpoprotesta at sumisigaw laban sa gobyerno. Ilang sandali matapos silang umalis, dumating naman sa baryo ang 2 karitong pan ng mga butil. Ipinadala ito ng gobyerno upang ipagbenta sa murang halaga. Binigyan ng ina ni William ng kaunting pera ang anak at inutusan siyang bumili ng butil. Habang wala si William, dumating ang ilang tao sa kabilang bahagi ng kanilang bahay at ninakaw ang lahat ng butil na naipon nila mula sa kanilang ani. Wala nang natira kahit isang butil, kaya labis na nalungkot at napaiyak ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, dumating si William na may dalang kaunting rasyon, kasabay din ng pag-uwi ng kanyang ama. Sinabi ng ama, kakain na lang tayo isang beses sa isang araw para tumagal ang natitirang pagkain natin. Labis na nahirapan ang buong pamilya ni William. Walang tulong mula sa gobyerno at hindi rin umuulan. Kinagabihan, lumapit si William sa kanyang kapatid na babae at sinabing, alam kong mahal mo ang guro ko. Gusto kong hilingin mo sa kanya ang dynamo mula sa kanyang bisikleta. Sa tulong noon, mapapaandar ko ang motor pump at makakakuha tayo ng tubig para sa ating bukid. Ngunit kinabukasan, nang bumalik si William na may dalang mga kahoy, natuklasan niyang tumakas na ang kanyang kapatid mula sa bahay. Labis na nag-alala at napaiyak ang kanyang mga magulang. Pagpasok niya sa kanyang silid, nakita niya ang isang bagay na iniwan ng kanyang kapatid, ang dynamo na nakakabit noon sa bisikleta ng kanyang guro. Ibig sabihin, tumakas ang kapatid niya kasama ang guro. Makalipas nito, ikinabot ni na William at ng kanyang mga kaibigan ang dynamo sa isang maliit na windmill, at nagawa nilang paandarin ang radyo. Labis itong ikinatuwa ng mga bata. Pagkatapos nito, nagtulong-tulong silang pumunta sa tambakan upang kumuha ng mga gamit na maaari pa nilang mapakinabangan. Ngayon ay kailangan ni William ng mas malaking windmill upang mapaandar ang water motor. Para magawa ito, kailangan niya ng isang bisikleta. Kaya pumunta siya sa kanyang ama at ipinakita kung paano niya napapaandar ang radyo gamit ang maliit na windmill at dynamo. Ngunit hindi ito maintindihan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni William, gusto kong gumawa ng malaking windmill. Sa tulong nito, mapapaandar ko ang water motor at madidiligan natin ang mga bukirin sa anumang panahon. Pero kailangan ko ng bisikleta mo. Kapag ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito magagamit dahil kailangan itong putulin. Nagalit ng labis ang ama ni William sa narinig. Sinira nito ang windmill ni William at sinabing, puro kalokohan ang ginagawa mo. Simula ngayon, sasama ka na sa akin sa bukid para magtrabaho. Wala nang nagawa si William kundi sumunod.
Samantala, ang buong baryo ay patuloy na naghihirap sa gutom. Nang umuwi si William, nakita niyang nagsisimula ng lumikas ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay palabas ng baryo. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan nating manatili dito. Magpapatayo tayo ng malaking windmill para magkaroon ng tubig ang ating mga bukirin sa lahat ng panahon, at makapagtanim tayo ng mga pananim anumang oras ng taon. Muling pumunta si William kasama ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng kanyang ama. Hiningi nila sa ama ni William ang kanyang bisikleta, ngunit pinagalitan sila nito at pinaalis. Sa parehong araw, nalaman nilang pumanaw na ang lola ni William. Dahil dito, labis na nalungkot at nagdalamhati ang kanyang ina. Bukod pa rito, namatay rin ang aso ni William dahil sa gutom. Lubos itong ikinawasak ng loob ni William, umiyak siya ng labis sa sobrang lungkot. Naisip din ng kanyang ama na kailangan na niyang makahanap ng paraan. Kaya lumapit siya kay William at sinabing, wala na akong nakikitang ibang paraan ngayon. Kung sa tingin mo ay kaya mong makapagpatubig gamit ang motor pump, kunin mo na ang bisikleta ko na kailangan mo. Kinuha ni William ang bisikleta ng kanyang ama at pinutol ito upang magamit bilang bahagi ng windmill. Sama-samang tumulong ang mga taga-baryo sa paggawa ng malaking windmill. Nagtayo sila ng matataas na poste na ibinaon sa lupa, kung saan ikinabit ang bisikleta. Nang umikot ang windmill, umikot din ang gulong ng bisikleta na nakakonekta sa dynamo. Gamit iyon, layunin ni William na ma-charge ang baterya. Habang abala ang lahat sa bukid, umaasa silang lalabas ang tubig. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang na-charge ang baterya at umandar ang motor pump. Habang nagtatrabaho sila, biglang nakita ng mga tao na may tubig nang lumalabas at dumadaloy papunta sa mga bukirin. Labis ang tuwa ng lahat, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang proyektong ito ay naging napakalaking tagumpay, higit pa sa inaasahan ng sinuman. Sa pamamagitan ng katalinuhan, determinasyon, at sipag ni William, nagtagumpay siya at napatunayan ang kanyang husay. Niyakap siya ng kanyang ama habang umiiyak sa tuwa at pagmamalaki. Makalipas ang ilang panahon, ipinakita na muling sumigla ang mga bukirin ni William at ng lahat ng taga-baryo. Kung hindi dahil kay William, marahil ay nagugutom at nasawi na ang mga tao roon. Dahil sa kanya, kaya na nilang magtanim ng mga pananim sa kahit anong panahon. Muling umakyat si William sa tuktok ng windmill at mula roon ay pinagmasdan niya ang buong baryo. Makikita ang malawak na mga bukiring kulay berde, at napangiti siya sa tagumpay na kanilang nakamit. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni William. Nang malaman ito ng kanyang paaralan, binigyan siya ng lifetime scholarship, ibig sabihin ay maaari na siyang mag-aral habang buhay ng libre. At dito nagtatapos ang totoong kwento ni William, ang batang nagligtas sa kanilang baryo mula sa matinding kahirapan at tagtuyot. Kung gusto mong mapanood pa ang ganitong klase ng mga movie explanation videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-comment ng next sa ibaba. Maraming salamat sa panunood.